Si Dr. Ronjen Solante makakausap natin ano? Sapagkat siya po itong isa sa mga eksperto sa infectious disease para malaman po natin ano po ang karakteristik nitong super flu na ito at bakit sa ibang bansa ito po ay patuloy na nananalasa dito sa atin kayang-kaya pala naman ng bakuna at ayun, yun maganda yun eh. Ito na po nasa linya natin Dr. Ronjen Solante, mga kapuso. Dr. Solante, magandang umaga po. Hello. Yes, yes, Melo. Good morning. Opo, oho. Ito palang kaso po na 17 ano ha? Hindi na po ito nadagdagan ano from July to August last year, Dr. Solante. Pero nakapasok dito Well, sa Pilipinas ang super flu. Oo, yes, nakapasok na yan. Expected naman yan eh kasi yung subtype ng flu na to, yung H3N2, Mhm. one of the most common to globally, no? So, ibig sabihin, lahat ng bansa most likely are this is also present, no? Opo. Now, we don't know yet ano yung pinaka latest update from the epidemiology bureau, no? Because that's part of the DOH surveillance ng respiratory viral infection. Mhm. Most likely, it's still circulating, Melo, no? Opo. Most likely it's still circulating. Opo, opo. Yes. Dr. Solante, itama nyo nga ako, tawa bang pagkakarinig ko na common po ito kasi kalat naman ito sa ibang bansa. Pero bakit tinawag itong super flu, Doktor? Yes, ang definition nito is tinawag siyang superflu. Ibig sabihin medyo mas matapang-tapang to ng subtype ng H3N2 dahil meron na siyang mutations, no? Yung mutations na yan makes the virus more or less hindi na ganun ka-epektibo yung bakuna. Ah. Kung ibig sabihin mas bumaba ng konti ang bisa ng bakuna kaya dahil doon sa mutation kaya mas maraming tao ang nahawaan, mas maraming taong nagkakasakit, Oho. particularly those that are not vaccinated, no? So ang apektado pa rin dito yung mataas pa rin ang risk yung mga talagang walang bakuna kumpara doon sa mayroong mga bakuna. Dr. Solante, ano pong klaseng bakuna? Kasi meron tayo yung regular nating pinababakuna sa atin, yung flu vaccine. Meron tayong COVID, anti-COVID vaccine. Ano po dapat ang bakunang nasa isang tao para hindi tamaan po ng super flu? Yung bakuna ang ginagamit natin ngayon, yung regular na seasonal influenza vaccine, no? Opo. Yung 2025 formulation. So ibig sabihin, yung mga napakunahan na ngayon this year or last year, most likely will still have protection, no? But again, ang reminder natin dito, ang influenza vaccination is every year. So we need to recommend na for this year, 2026, meron namang bagong formulation. Opo. And it will cover for this super flu. So sabihin natin sa mga population, especially yung may mga edad, may mga comorbidities, Opo. once the flu vaccine will be available by February or March, Opo. sana magpabakuna tayo para hindi tataas ang mga kaso ng ganitong super flu dito sa atin. Tama ba yun? By February, meron tayong bagong formulation, mas pinatinding formulation ng flu vaccine, Dr. Solante? Yes, bagong formulation yan. Usually naman, Melo, every year, ganyan ang pagdating ng bagong flu formulation, no? Kasi every year, nagbabago ang subtypes, no? So every year, February, March, available na yan. So ang start ng bakunahan yan, dapat ganyang mga buwan para pag tumataas ang mga kaso between July, August hanggang December na yan, at least protektado tayo. Kung merong mang sintomas pero bakunado ka, yung risk mo na hindi ka mapunta sa hospital, hindi magiging severe, mas lesser compared doon sa mga hindi nabakunahan. Opo. At ito na yung sagot dito sa super flu, doktor, itong bagong formulation na ito. Opo. Yes, isa yan sa mga sagot na kailangan na mabakunahan. At siguro isa din sa mga importante dito pag may mga sintomas, no? Yung may mga karamdaman kagaya ng may mga comorbidities or mga immunocompromised o yung mga may matanda, huwag nilang baliwalain, no? Magpakonsulta pa rin sa doktor para hindi lalala yung mga sintomas. Opo. Super flu, as it is, nakakamatay po ba ito, doktor, o dahil na lang sa mga komplikasyon? Yes, nakakamatay pa rin siya, Melo, no? But not at the level na nakikita natin ng COVID-19. No? So this virus can still lead to mortality, including complications doon sa puso, doon sa brain, no? Can also present with stroke or yung atake sa puso.
So it's not something na ordinary lang, no? Kailangan pa rin tayong maging aware dito sa mga ganitong klaseng sakit or Opo. infection. Opo, Doktor, bukas ito yung babala ng DOH, ano? May traslasyon tayo bukas. Ano bang dapat nating isaisip kung meron tayong problema pala na ganito? Nakapasok na rito sa atin na pigilan lang at walang bagong kaso, yun ang sabi ng DOH Para bukas, para sa traslasyon, Doktor. Yes, importante, especially sa mga may edad na sasali doon sa traslasyon, I encourage them to wear the face mask para at least may added protection ka, no? And particularly those mga walang pangbakuna, mas lalo nilang kailangan yung ganong protection para hindi sila magkakasakit. Opo. Yung mga hindi pa po, kasi sabi nyo, February pa talaga yung formulation na talagang akmang-akma dito sa super flu na ito. In the meantime, nawala silang mga bakuna at tinamaan na sila at nasuri naman sila na mayroon na silang super flu. Ano po pwedeng gawin, Doktor, para gumaling o para maibsan yung sakit? Opo. Yun yung dapat makipag-konsulta sila sa doktor nila kasi meron ding gamot ito, Melo, no? May antiviral. So ibig sabihin, itong infection na to, merong katapat na gamot. So in selected patients na may mga karamdaman kagaya ng mga vulnerable population, which are the patients na most likely can go into severe flu, they will be the more important candidate na mag-inom nitong mga antiviral or itong antiviral para at least hindi lalala yung infection. Opo, magpunta sa doktor at huwag baliwalain. Baka kung ano na yan, baka mas matinding flu na yan. Ano po, Doktor? Yes, correct. Opo. Sige po, Dr. Sulante, salamat po sa inyong paalala at sa mga impormasyon na ito. Magandang umaga po sa inyo. Thank you and good morning, Melo. Opo, Dr. Ronjen Sulante, infectious disease expert.